Mahigit 50 gasolinahan sa bansa pagpapaliwanagin ng Department of Energy bunsod ng overpriced fuel. Inaasahang fuel subsidy para sa public transportation, 2 linggo lamang mapapakinabangan ayon sa Pasang Mazda. At ibang ahensya ng pamahalaan magpapatupad ng 4-day work week simula ngayong araw upang makatipid sa konsumo ng enerhiya. Cyber libel at libel complaints inihain ni mamamayang Liberal Representative Leila De Lima sa NBI laban kay Attorney Levito Baligon at sa 18 ex-Marines. Mahigit 50 gasolinahan sa bansa pagpapaliwanagin ng Department of Energy bunsod ng overpriced fuel. Hinimok ni Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtataas ng presyo ng langis. Ito ay kasunod ng mga ulat na may ilang establishmento na ang nagpapatupad ng oil price hike bago pa ang nakatakdang schedule ng adjustment. Giit ni Senator Lacson, ang maagang pagtataas ng presyo ay malinaw na paglabag sa Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1988. Taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan diin ng Department of Energy sa gitna ng inaasahang big-time fuel price increase bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Base sa pump price range na inilabas ng DOE, simula March 6 hanggang ngayong araw, hindi dapat lumagpas ang presyo ng kada litro ng gasolina na Premium Plus mula 53 pesos and 70 centavos hanggang 76.50. Habang ang premium unleaded gasoline ay umaabot ng nasa 50 pesos hanggang 71 pesos and 4 centavos kada litro. 49 pesos hanggang 64.70 per liter naman ang presyo ng regular unleaded. Para sa regular na diesel, nakatakda ang presyo nito mula 49 pesos hanggang 66.59 kada litro. Habang ang diesel plus ay mula 56.80 hanggang 74.81 per liter. Naglalaro naman ang presyo ng kerosene mula 78 pesos and 90 centavos hanggang 99 pesos and 89 centavos per liter. Yes, Ella, 54 na gasoline stations ang na-issuehan ng show cause order. Batayan sa anunsyo ng palasyo at kinumpirma naman yan ng Department of Energy o DOE kasabay ng pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng ahensya sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Binigyan din ng mga responsibilidad na dapat sundin ang pagtitinda ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan din ni Energy Undersecretary Felix William Fuentabella sa Certificate of Compliance sa pagsunod sa itinakdang pump price ranges. Sa gitna ito ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ni Yusek Fuentabella, sa kasalukuyan ay may direktiba sa fuel prices upang masiguro na patas ang labanan, kompetisyon at proteksyon ang mga mamamayan. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, layo nitong matiyak na data-driven ang gagawing desisyon ng Kongreso at matukoy kung papaano nito maapektuhan ng ordinaryong mga Pilipino. Sa gitna ito ng mga panawagang suspindihin o kaya ay bawasan ang excise tax na ipinapataw sa inaangkat na langis at iba pang produktong petrolyo. Sa pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin sa House panel, nagbigay anya ng katiyakan ng mga oil companies sa bansa na mayroon pang stock ng langis at iba pang petroleum products na tatanggal hanggang buwan ng Abril. 2 linggo lamang umano mapapakinabangan ang fuel subsidy na planong ibigay sa mga tsuper ng jeep ayon sa transport group na Pasang Mazda. Ito ang pagtaya ng presidente ng grupo na si Obet Martin kaugnay ng inaasahang pagbibigay ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Inaasahang nasa 6,500 pesos hanggang 10,000 pesos ang fuel subsidy na maaaring maibigay sa mga operator ng pampublikong transportasyon. Sa ngayon, nasa 150 pesos hanggang 200 pesos na anya ang nawawalang kita sa mga tsuper mula sa mga nakalipas na oil price hike at inaasahang mas lalaki pa ang mababawas sa big-time oil price hike na ipapataw ng mga kumpanya ng langis simula bukas.
Naglabas ng Memorandum Circular number 02-2026 ang Korte Suprema na nag-uutos ng pagpapatupad ng flexible work arrangements at mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa buong hudikatura. Ito ay bilang tugon sa pambansang pulisiya sa ilalim ng Energy Efficiency and Conservation Act na layong maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng kautusan, magkakaroon ng pagbabago sa setup ng pasok sa trabaho ng mga manggagawa ng Supreme Court at Court of Appeals kung saan 4 na araw ay naka-on-site work at 1 araw na naka-work from home. Itatapat ng Biyernes ang work from home setup, gayunman hindi dapat bababa sa 25% ng mga kawani ang dapat na manatili sa opisina upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. Samantala sa mga lower court tulad ng Regional Trial Court at iba pa, magkakaroon ng alternatibong schedule upang masiguro na mayroong sapat na tao sa mga Hall of Justice araw-araw. Magpapatupad na rin ang energy conservation protocols at flexible work arrangements ang Department of Education o DepEd simula ngayong araw. Alinsunod ito sa kautusan ng Office of the President na magtipid ng konsumo sa enerhiya dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa geopolitical tensions. Base sa memorandum order, ia-adopt na ng DepEd ang 4-day work week kung saan ang araw ng Biyernes ay para sa work from home arrangement. Inilabas ni Education Secretary Sani Angara ang kopya ng department order sa kanyang official Facebook page ngayong umaga. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy nilang ipinatutupad ang standard security measures katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kahandaan sa anumang posibleng sitwasyon na maaaring idulot ng gulo sa Middle East. Nasa New York na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa ilang mahalagang aktibidad sa United Nations. Kabilang sa kanyang agenda ang pagdalo sa isang special plenary meeting kung saan inaasahang magbibigay siya ng talumpati. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga aktibidad na ito na mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at maisulong ang interes ng bansa sa UN. Kung may aakyat sa Senado at makapagsasagawa ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matutugunan ang issue ni Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Ayon mismo ito kay VP Duterte na naglatag ng timeline kaugnay ng ginawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability laban sa paggamit nito ng confidential funds at nangyaring impeachment sa kanya ng Kamara noong 19th Congress. Sina Mary Grace Piatos kasama sina Cocoy Villamin, Alice Crescencio, Milky Sequia at iba pa ay sinasabing fictitious o kathang-isip na pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education ng kalihim pa ito ng kagawaran. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuo na nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Ella, posibleng humarap sa kasong libel at cyber libel itong 18 nagpapakilalang miyembro ng dating Marines maging ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Batayan sa reklamong isinampa ni Maumayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dito yan sa National Bureau of Investigation. Maagang nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI si Maumayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Flavie Villanueva at Attorney De Leon upang maghain ng reklamong libel at cyber libel. Natanggap na ng dating kongresista na si Mike Defensor ang kopya ng sabina na inilabas ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo. Ngunit ikinagulat ni Defensor na kabilang din sa pinadalahan ng sabina ng NBI ang asawa nito na si Julie Defensor. Sa isang pahayag, sinabi ng dating kongresista na ikinababahala niya ang pagdawit sa kanyang asawa sa ipinatatawag ng NBI para sa gagawin nilang investigasyon. Ayon kay Defensor, walang kinalaman ang kanyang misis sa pagsuporta kay Atty. Levy Baligod at sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Para kay Defensor, isa itong malinaw na